Yeah, ano po yung iba po mga names, pakibago po yung amend para madali namin kayo ma-identify later sa ating pag-check po ng attendance. Pwede po tayong manalangin panandalian. We just pause for a moment of prayer. Manalangin tayo before we start our activity for today. Father God, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At kami po ay nagagalak at alam namin, Panginoon, na sasamahan niyo po ang bawat isa sa aming pong mga sunod-sunod na araw ng paghahanda para po sa kanila pong naisin na magkaroon ng license, magkaroon po ng certificate na magmumula sa AUSA at maging kagamit-gamit sa darating nila pong paghanda sa exam. Salamat po. We pray, Father, that you go with us and that you lead us and fill our hearts with your love. And then we open our hearts and our minds, O God, para madali naming matanggap, maunawaan ang lahat ng lessons na aming pag-aaralan. Marami pong salamat. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, welcome po uli sa ating pong kauna-unahang klase. And maya-maya, handa po kayo, no? We would like to know you more para magkaroon tayo ng, ika nga, kahit na online, magkaroon tayo ng bonding. Okay? At gusto ko lang pangunahan po kayo, nakakatuwa po yung result nung June exam, no? Kasi po napakataas ng passing rate ng AUSA. Later you would know the details, no? From the written examination and then doon sa oral practical examinations. Kaya sa written exams pa lang, mayroon ng initial feedback ang CEMT, ang Committee of Examiners for Massage Therapy, at binabanggit na po nila na AUSA, lalo na sa Mindanao, tayo may pinakamataas na passing rate. So it would only mean na mataas ang paniniwala ko na malaking tulong o okay po yung online program, pero at the end of the day kasi nasa inyo po yan, no? Nasa mga mag-aaral pa rin po yan kahit na ano pong ganda po ng programa. Okay po. So allow me to start with our slide presentation. Like what I said kanina, ito po yung ating programa po. Mabilisan lang po nating pag-uusapan po yung ibang mga items po rito, but una sa lahat, gusto ko muna magkaroon tayo ng ika nga ng leveling of expectations, no? Mamaya para malaman natin kung saan tayo dapat magkakaroon po ng ika nga sa English benchmarking, no? Kasi po medyo extreme yung ating group sa ngayon. Ang pinaka-basic academic requirement para sa LMT training program ay high school. But later you would find out na minodify po natin yung ating training syllabus at we would not be limiting ourselves lalo na sa ating ano pong basic training program doon sa mga high school level even, no? Kahit na po elementary, pwede po nating ma-accommodate. Magkaroon lang tayo ng counting distinction pagdating na po doon sa advanced level kasi ito po ay maghihigpit na po tayo, kailangan ng basic requirement ng mag-enroll dito po ay high school, may high school diploma. Yeah, tulad nung sinabi natin kanina, ito yung leveling of expectations. Gusto ko magkaroon tayo ng kaunting interaction po rito. Meron ako unang itatanong sa inyo and then magpa-flash lang yung sa screen, no? And for the meantime, pwede po ninyong i-click po yung menti.com nasa inyo pong cellphone and then paki-key in po sa inyong cellphone yung code number 41298243. Okay? At ang tanong ay ano ang inaasahan mo sa pagsasanay sa ilalim ng AUSA Basic Course? So ulitin ko po. Parang ano po ito interactive po ito. Like what I said, sa inyong cellphone, nakikita nyo po yung menti.com na ano na yan, na application. And then pakikiin nyo po sa yung 41298243 and then sagutin niyo po yung tanong, ano ang inaasahan mo sa pagsasanay sa ilalim ng AUSA Basic Course? Po, and then paki-press lang po yung send
magre-reflect po siya dito sa ating screen. Ayan, yung pangalawa later on, pag ang itatanong ko naman sa inyo, ano naman yung mga kaba, no? Ano yung mga fear, mga apprehension ninyo patungkol sa katulad na yung training na katulad po ng ganito. Para ma-access nyo po at makapag-send po kayo na inyong sagot, pakigamit po yung code number 41298243. At ang tanong, ano ang inaasahan mo sa pagsasanay sa ilalim ng AUSA Basic Course? Pwede nyo na rin pong ibanggitin kung ano yung inaasahan nyo, ano yung expectation ninyo sa pagtuturo, no? Ano expectation nyo sa program? Okay, so feel free to write your responses, no? At mamaya-maya lalabas po 'yan sa inyo pong dito sa ating pong screen. Okay? Excuse me, sir. Yes, Sir. yes, go ahead. Opo. Oo. Paano katulad ko sa akin, sir, na hindi ko makita yung nasa screen? Alam ko po yung by the way sa mga partially blind or visually impaired, okay lang po makinig na lang po kayo. Hindi naman po ito graded. Ano Okay lang po, po sir. to, Thank you, sir. interactive lang ito. So para lang at least may idea lang tayo. Ang tanong uli, ano ang inaasahan mo sa pagsasanay sa ilalim ng AUSA Basic Course? Ayan. Kung pwede po pakisulat nyo po ng ano lang po, short or brief and concise. Ayan, baka naman gagawa pa kayo ng mahabang nobela. Sige Excuse me, po. sir. Yes, go ahead. Yes, sir. Wala kasi akong makita yung application na sinasabi niyo po kung saan po pwedeng magsulat po ng comment or magsagot po sa tanong po. Nakikita mo yung screen natin ng menti.com? Kanina Wala po, nakita mo sir. na? Wala kayong nakikita? Meron pong nakikita, sir, pero wala, hindi ko man po maano, sir. Pwede lang po ba oral na lang po yung pagsagot, sir? Sige. Oo, oral na lang. Okay. Oo, sige, sige, sige. Sige po. Thank you Sige, po, to. sir. Oh, yeah, yeah. Tapos lang po ng how do you call it, kontrata ko po sa previous company, sir. So yung Opo. way, yung training kasi namin, sir, is, di ba, ituturo yung mga sequence sa amin. And Opo. then, may assessment din po kami, sir, pero actual applications na po ng skills na natututunan namin. Opo. But I already did try to have a certifications with DOH. Di ba po, iba yung oral and practical exam po, sir. Yung magdidemo ka talaga sa harap ng assessors, di ba? Yun po, tama po ba yun, sir? Yes, yes. Okay yun. Uh, Oo. Ah, sige yun, po. yun din po ba, sir, yung practical oral, sir, ituturo din po dito dito po sa online, sir? Yung oral Ah, practical po. yes. Oo. We'll go into that later, no? Sa ngayon, Okay. magtanungan lang muna tayo kung ano yung mga inaasahan natin sa training. Ah, yes, Oo. sir. Kasi Oo. yun yung isa sa mga inaasahan ko, sir, na sana may turo yung oral practical exams dahil po lalo na sa mga beginners po, sir, so yung wala po pong mga experience, so medyo mahirap po, sir. Kung walang Okay. Oo. yun po, sir. Are you saying, Alvin, wala kang background sa massage ever since? No, sir. Mobile trainer po ako, sir, ng Nuwatay, sir. Okay. Oo, Nagmamassage po oo, ako, oo. sir. Yeah, I Yes, remember. sir. Okay. Sige, sige. Yes po. Pag-usapan natin yan later. Ayan, may pangalawa ng sumagot. Inaasahan ko po magkaroon ng malalim kaalaman. Sorry. Inaasahan ko po matuto pa ako at mas ma-enhance pa ang aking skills. At mas mahalaga po ang makapasa ng DOH exam. Ayan. Sige. Sige po. Hindi naman po natin i-expect lahat sasagot for now kasi nag-adjust pa lang tayo sa ating application. Pero at least I just would like to have a glimpse, no? Meron tayong parang profile, no, regarding doon sa mga expectations. Kung nahirapan po kayo, like what I said, hindi naman kailangang mahaba. Pwede naman isang word o dalawang words siguro, no? Ano nyo lang, bigyan nyo lang kami ng idea, no? Kung ano yung inyong inaasahan, ano yung inyong expectation. We are 21, no, in the class. Sige po, we are still waiting for your inputs. Hindi po to graded, so wag kayong mag-alala. hindi po to, wala pa tayong quiz sa ngayon, wala tayong exam sa ngayon. So this is parang brainstorming, ika nga, no, yung ginagawa natin. Okay, so ang tanong, ano ang inaasahan mo sa pagsasanay sa ilalim ng AUSA Basic Course? Sir, additional knowledge.
Raymond, sige, go ahead, Raymond. Ikaw ba yon? Raymond, go ahead. Ano to? Si Annalie. O, sige, ma'am, go ahead. Annalie. Yes, sir. Sige, go ahead. Yung inaasahan ko po sa sanay sa ilalim na marinig mo sa pagsasanay sa sir ay inaasahan ko po na tulong ito para sa pagkuha ko ng para sa ongoing na business ko, sir. Okay. So para makatulong sa ongoing business mo, ano, Annalie. Oh, ikaw Yes, yung sir. nasa Negros ka ngayon, ano, Annalie? Yes, sir. Pasensya na po, sir. First time ko gumamit ng Zoom. Hindi Okay ko pa lang. sa... Oo. Sige lang, sige lang. Okay. Oo. Wala, no worries, no? Ika nga, alam ko lahat tayo nag-a-adjust pa lang sa pagkakataon na ito. Sige, salamat Annalie. Bigyan natin ng by the way, bigyan natin ng isang bagsak Ako no po, sir. about participation. May mga bagsak-bagsak. Ako po, sir. Raymond. Sige. Sige, sino to? Ako Si po, sir. Alvin? Sino to? Raymond, sir. Raymond. Raymond. Oh, balik tayo kay Raymond. Go ahead, Raymond. Game. Yung sa akin, sir, ang expectation ko ito na itong review, sa akin naman, karagdagan kaalaman, Okay. ano ko dito, yes, sir, at saka yun, at saka para magkaroon ng license, yun. Okay. Sige po. So, isang bagsak kay Annalie tsaka kay Raymond. Ayan. Yung iba, mamaya, bagsak na lang natin ulit. Salamat. Okay. And by the way, si Raymond po, tsaka yung kanyang kapatid ay sila'y visually impaired. May mga kasamaan po tayo na mag-i-enroll kasama po yung mga visually impaired. Meron din po tayong totally blind tsaka partially blind. So kaya nga yun yung sinasabi natin na we need to adjust our dynamics ng pagtuturo para ma-accommodate natin lahat, no? Walang maiiwan. We leave it at that, no? Dito na po nakita natin magkaroon ng malalim na kaalaman, inaasahan na matuto, and I think based naman sa previous na mga ganitong klaseng natin activity, it's more almost always has something to do with being prepared, no? Magkaroon ng enough na ika nga bala, no? Magkaroon ng enough na know-how na kinakailangan ninyo sa darating po na DOC examination. At sa inyong class ngayon, ito ay probably December. Okay, but sabi nga ng DOH daw baka November, no? So kaya malapit na po. Okay, the next question na titingnan natin dito, ganun din, no? May tanong din po tayo. Let's take a look at this. Ano naman yung kaba mo, no? So kung meron kang expectation, meron kang inaasahan, ano naman yung posible, no, na nakaba mo, or kung the others would term it as takot. Ano yung takot mo? Mayroon ka bang kinakatakutan sa exam o mga ganon, no? So, Yes, sir. Say Raymond, sir. Sir. Sige. Raymond, go ahead. Raymond, sir. Yeah, sige. Ano yung yung kaba mo? inano ko lang, sir, na tinatakutan ko na hindi sir, hindi makapasa sa exam. Hindi makapasa. Ayan, okay. Anong dahilan kaya? Ba't hindi ka makapasa kung sakali lang? Yun nga, sir. Sa tense. Baka ma-tense ka ng husto, ano? Sige, maganda yan. Pag-usapan natin yan maya-maya. Yes, sir. Okay. So ulitin ko po, yung ating pong sa tanong na sumunod ay ang ating code number is 4129, same, no? 41298243. Yan. Okay? So pakisagot po yung tanong, ano ang kaba mo sa pagsasanay na katulad nito, no? Katulad nung ating online program. And most likely yung iba naman magkaroon din tayo ng blended, no, na magkakaroon ng face to face. So ano yung kaba mo? Ano yung bibigay sa iyo ng parang alinlangan? Yes, sir. Yeah, si Alvin uli. Go ahead, Alvin. Yes, sir. Nagkikaba ko po ngayon, sir, kasi nag-end of contract po ako sa company ko po, sir. Sa baka delayed yung bayad ko sa payment, sir ba? Maging delayed kasi nag-explain ako financial, sir, ako kasi sa diabetes niya ba.
So may Sige. medical tahan po. Okay. Okay. Yeah, Sige po. Bigyan natin ng isang bagsak si Alvin. Ayan. thank you po, sir. Yan naman ay end contract and then struggle na siya ngayon kung paano niya babayaran yung kanyang tuition. Anyway, alam mo, ano Alvin, ako sabihin ko sa iyo walang imposible sa prayer. Ayan. O, sabihin ko na po sa inyo ng harap-harapan. Walang imposible sa prayer. Importante lang mag-pray ka, manalig ka, no? Sabi nga, the Lord will provide. Sir. Okay? Sige, importante lang po yung desire mo na yung magkaroon ka ng ganyang klaseng achievement, then I'm very sure you would get it. Okay? Basta mag-pray ka lang. Huwag mo na problemahan yung pera. Ayan. Okay, so basahin natin po yung mga comment po dito. Wala naman po akong kaba, no, sa pagsasanay, magtiwala po tayo na kaya natin kagaya ng iba. Ayan. Okay, so ang ganda, no? Hindi naman daw siya kabado, wala siyang ano, basta importante lang ay meron siyang pagtitiwala na may kaya niyang gawin, no? Kung kaya ng iba, why can't we? Ika nga, no? That's beautiful. The next one ay sabi naman po, kinakabahan po ako ng di ko po baka di ako makahabol sa mga lesson. Ayan. Alam niyo sa totoo lang valid po na ano po 'yan, no, na statement po 'yan. Kasi po walang ano, sa totoo lang pagka kaharap mo na yung ito sa setting po na exam, pagkaharap mo na yung assessor kahit anong tigas mo o talagang kakabahan ka. Pero sa training, ayan, huwag kayong mag-alala. The reason why we're trying to do the benchmarking sa ngayon kasi para malaman natin kung paano natin tutumbukin yung training natin at ma-explain ko din po sa inyo, no, na ito po yung ating pong maging ano, yung ika nga sa English yung parameters, yung gagalawan po natin na walang maiiwan. Yung iba naman ay mabilis mang ano, yung tawag sa English no, yung learning curve, may iba mabilis matuto, iba naman medyo mabagal ng konti, kaya we will be adjusting on that. Ayun lang po, no? Dagdagan ko na lang po because we don't have much time. Basta karamihan lang po na naging concern ng ibang estudyante, lalo na in the past, no, meron tayong ganitong exercise is yung kanilang apprehension na baka hindi nila maipasa ang exam. Agree ba kayo doon? No? Baka hindi nila maipasa yung exam, which is very valid, no? Lalo na kung hindi sapat yung ano mo, yung paghahanda, no? Based on your comments, no, gusto ko lang pong i-balance po ang lahat at banggitin sa inyo na ayan, tulad nung sinabi po natin, medyo yung profile ng grupo magkalayo, no? Malayo, malawak. Iba sa inyo medyo mataas yung tinapos, yung education, ang iba naman basic talaga as in high school graduate. And like what we said, yung program po ng basic natin is hindi lang po nakalimit sa high school sa ngayon, no? Kaya nga sa inopen ko siya para ma-accommodate din po natin even yung nasa level lang po ng elementary. Ano ang gusto nating i-drive at? Ang ibig sabihin po noon ay kailangan nating mag-adjust. No, halimbawa, may kasamahan tayo na visually impaired, may kasamahan kayo na totally blind, no? Pero wag ka, marami tayong instance in the past na kahit totally blind, top-notchers sa DOS exams. Totoo po 'yon, no? Kahit na totally blind or partially blind, talaga nag-excel din po sila, no? Lalo na yung sa part po ng oral practical examination. Sa madalit sabi, gusto ko lang i-mention sa lahat na mahalaga yung ating pangunawa. Okay? Kung if you feel na napaka-basic, no, napaka-basic nung training, talagang basic. No, hindi natin pwedeng laliman ng husto kasi maaring naintindihan natin pero kawawa naman yung iba, no, na yun lang yung kanilang pangkabuhayan, pagmamasahe lamang po, no? Kaya ayun po yung ating pong pakiusap sa iba. Lawakan po natin yung ating pong kaalaman. If you have a chance, yung iba sa atin na medyo feeling nila bihasa na sila, then you help out the others na malalaman nyo naman sa klase kung sino-sino yung medyo hirap, no, sa mga bagay na ika nga na pangkaisipan. Okay? Walang problema sa masahe pero pagdating doon sa
mga bagay na cognitive, ika nga sa English, hirap sila, no? Kaya yun po yung ano natin. So yun po yung ano, iwanan na po natin po yan doon sa level of expectations. Basta tulad sinasabi natin, wag kayong maging wag tayong maging impatient pagka may mga times na paulit-ulit natin pinag-usapan yung ibang mga konsepto. And by the way, gusto ko lang po kayo i-heads up na ang ating ang exam po sa DOH. Later, we would do the self-introduction, pero I think medyo wala na tayo masyadong oras. Ang exam po ng DOH, no? Ang result po, ito, pakita ko lang po sa inyo. Nawala, andali. Na ang ating passing rate, ay 70%. That's very, very high, no? Kumpara mo doon sa national passing rate ng DOH is 56% yung passing rate ng DOH, no? Ito yung kamakailangan lang na nag-oath na mga kasamahan ninyo na sa Manila. Okay? Kaya tulad sinasabi ko, medyo mag-shift ng kaunti sa ating strategy kasi ang lahat halos ng questions o marami sa mga questions na lumabas, sabi po ng karamihan sa nag-exam ay situational. No, situational. Ang difference lang po sa Mindanao, marami pong firsts na nangyari. Kasi po ang exam like here sa Mindanao, first time po na ginawa ang exam sa Gensan. At sa Gensan naman po, tulad ng feedback na nabanggit ko kanina sa inyo, mataas po yung passing rate po natin. Fortunately or unfortunately, hindi magkasabay yung exam. Nauna yung Mindanao, nauna ang Visayas and Mindanao, and then sumunod po yung exam sa Manila. Pero based naman doon sa nag-exam, napakadali daw, no? In quote, napakadali ng exam. At ang sabi nga sa akin, sir, mas mahirap pa yung exam ng AUSA. uh, yun, no? So, I think okay naman po yun, no? Di baling sa AUSA kayo mahirapan, pero pagdating ng DOH, madali na lang. No, I think that should be the bottom line. No, madali na lang sa DOH. Kaya, yun, awa ng Diyos, marami po ang pumasa sa atin pagdating po doon sa written examination. Now, i-mention ko na rin po sa inyo na pagdating naman po sa oral practical examination, alam nyo ba, buong Pilipinas, AUSA only had 2 students na hindi pumasa, no? Ibig sabihin po noon, na sobrang taas po ng ating passing rate. Kaya I couldn't believe it kasi karamihan ng estudyante natin ay online, no? Pinanonood lang yung video, and then I just asked everyone to come out with their own video doon sa pre-massage, massage proper, post-massage, and then i-perform nila yung effleurage, petrissage, friction, tapotment, vibration, yung mga ganon. And then magkakaroon na explanation regarding doon sa kung ano yung benefits, no, ano yung rationale nung masahe, paano yun i-perform, things like those. No, kaya seems to me okay naman po, no, kahit na po walang face-to-face na interaction, pero yun nga, napakataas ng ating passing rate, no? So mayroon po lang, basahin ko lang po dito yung mga ibang comment regarding po nauli ko nakita po yung mga expectations, no? Inaasahan ko po na makatulong po ito pagkuha ng exam sa DOH para sa certification na kailangan po, yung sinabi ni Annalie. And then expectation ko po na able to learn more new modalities and confide to perform to pass the exam or which could help me pass the examination. Ayan po. So maraming salamat. Mabuhay po kayo sa inyong mga comments on that. Okay, tuloy po tayo. Yeah, you could go through the website na lang kung regarding sa training staff, kung ano yung ating qualifications. And then ito naman yung ating pong accreditation. Some are even medyo a little doubtful doon sa ating accreditation. So dito po, finish ko po yung ating accreditation. AUSA or the Asian Wellness and Spa Academy. Actually, yung HIMAS, yun yung unang name natin, no? Handspring Institute of Massage and Shiatsu. That was the name we got when we were still in Japan. And then pagdating ng Pilipinas, yun, nag-modify po tayo, Asian Wellness and Spa Academy, pero hindi natin hinuwalay yung HIMAS. So this is our accreditation. And then
Ayan. Now, I would like to explain to you yung ating curriculum. No? Like what I've said to others, to some of you, nag-shift po tayo ng program. Why is that? No, bakit tayo nagkaroon ng dalawang level ng training? Dati-rati kasi, iisa lang yung ating training mula sa simula covering ng mga subjects katulad ng anatomy, physiology, microbiology, introduction to massage, massage practice and application, dire-diretso na po yan hanggang sa matapos and then hanggang mag-exam sa DOH. Now, starting this batch, no? So December batch, hinati na po natin yung ating pong program. Nagkaroon po tayo ng level 1 at nagkaroon tayo ng level 2. Yung level 1 natin, yun yung tinatawag natin na basic CMT course or coursework on massage therapy. Wala po itong academic requirement. Ulitin ko po, yung basic CMT, walang academic requirement. Okay? And then yung ano naman level 2 naman natin, ito na 'yon, no? Maghanap po tayo ng mga ng minimum na high school diploma, TOR, no, para sa mga nag-college. And then yun yan, marami na tayo mga hahanaping mga requirements. Now, tingnan natin ano ba yung pinaloob ng ating pong basic course. I don't know if you could see this one. Yung basic training certificate natin, this is merely for certification program. Okay, bakit natin po ginawa po yung ganito? Kasi napag-alaman ko po na mayroon pala nung 2021, mayroon po palang agreement yung ARTA, yung DTI, yung DILG at ibang government offices pertaining doon sa pagre-renew ng business permit. Now, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga local government ay maghahanap na ng certificate of training, not necessarily license. No? Certificate of training sa lahat ng mga nagmamasahe. Ulitin ko po 'yon, no? Nung tiningnan ko po yung Joint Memorandum Agreement or circular nung nabanggit na offices ay certificate of training. Kaya sabi ko po, it would be unfair, no? Sabi pa nga ng iba, baka anti-poor kung ganung setup pa rin yung ating training program. So to make it more ibig sabihin nun acceptable sa iba, na kahit na hindi sila nakapagkaroon ng high school diploma, magkaroon pa rin sila ng certificate of training, then we adjusted our training design. Okay? Pero po, ang pinapaloob po ng ating pong basic massage course ay yung nabanggit natin kanina na mga topics, na mga subjects. Ito po hango sa Department Order 2010-0034 na ang kanyang pamagat ay Revised Implementing Rules and Regulations on PD 856 at ito ay nasa section 13 at ito about massage and sauna bath establishments. So yun po yung mga topics na yon. Kaya po kung may mga kilala po kayo na nais po nilang manatiling nagtatrabaho sa spa kahit na wala pong license ay kailangan lang po ng certificate of training, this is the program for them. Ulitin ko po, hindi na po sa under the basic training course natin, walang hahanaping diploma, walang hahanaping academic proof na merong tinapos yung isang individual. Now, after completing the whole program, yung online na yan, abutin ng 3 buwan. Now, if you want to really be an LMT, then this is the time na kailangan mo mag-enroll sa ating advanced course. Okay? Ano yung advanced course natin? Yung advanced CMT program natin. Ano po yon? Ito na po ay the main bulk ng course na ito ay preparation na ito para sa DOH exams. Ibig sabihin po nun, magkakaroon po tayo ng sunod-sunod na mga mock tests, no? Magkakaroon po tayo ng mga practice exams, yung mga ganun. Sunod-sunod na po yon. Pero meron po tayo mga add-ons, no? Meron po tayong topic about how to set up a spa business, yung ganon. We will also be discussing about what are the legal requirements, no? Ano po yung kailangan na mga legal na mga requirements para magtayo po kayo ng spa business.
We will talk about service excellence. Again, kasama po to sa spa management course ng mga subjects, no? How to handle difficult clients and so on and so forth. So, ibig sabihin po noon, medyo advanced na po siya at then but like what I've said earlier on, ang pagsasanay na ito ay more on the ano na to, no? Yung anong na-discuss natin sa basic, dito na po tayo magkaroon ng marami, masusing mga quizzes, mga mock exams, yung ganon. At the same time, ito na rin yung chance upang pag-usapan natin yung inyong requirements. Kanina kasi meron na tayong nasagap na tanong about the requirements. So sir, ano ba yung mga requirements? Ito na yon, ito na yung pag-prepare. Pero actually, even during the natin sa basic program, ipopost ko na rin po yung mga requirements para alam nyo na, no? Alam nyo na, and then ang gagawin na lang natin is i-streamline na lang natin yung mga requirements na inyong isa-submit. Now, gusto kong banggitin sa inyo na for the first time na naranasan ko ang DOH, ang CAMT na nagpa-process ng mga papeles para sa exam ay naging sobrang mahigpit. Ulitin ko po, napakahigpit po ng CAMT when it comes to the submission of requirements. Bakit po yon? Kasi po, since 2010, paiba-iba yung paiba-iba yung humahawak ng Committee of Examiners for Massage Therapy. Ang pinakahuli ay under po ito sa DOH, yung Health Human Resource Development Bureau, yung HSRDB. Ngayon po, ang humahawak ay ang Health Facilities Services Regulatory Bureau, HFSRB. Under po ito kay Engineer Annette Tan. Okay, now, ano po ang pinupunto ko po? Sila po ay nangangasiwa ng mga accreditation ng mga hospitals, mga clinics, mga doktor, sa kanila po 'yon, no? Kaya medyo napasama na tayo doon sa yung mga standards po nila when it comes to the mga submission ng requirements. Okay. Now, alam niyo po sa totoong buhay, pasalamat ako sa Diyos kasi I had the chance to go to Manila and process the documents myself. Kaya nung dinala ko sa Manila yung mga documents mostly from Mindanao, we had around mga 40 at that time na examinees, talagang halos lahat po pinabalik, no? Pinabalik at pinabalik, maraming pinabalik. Kasi maraming hinahanap ang DOH. Kaya mula ngayon, lahat ng isasubmit na mga documents sa level pa lang ng AUSA, hihigpitan na po din namin yung pag-screen ng mga documents. Kasi pag may kunting discrepancy, hindi na namin tatanggapin. Kasi pag kami nagdala niyan sa Manila at may mga kunting error sa mga spelling, sa mga dates, yung mga gano'n, at very glaring naman, babalandra yan sa amin. No? So kami po may hirapan. At would you believe na I have to spend even one whole week staying in a hotel beside DOH just to make sure na lahat ng mga papel ay pumapasok at naaasikaso ng mabilisan. Okay? So, yun po yung binabanggit ko po na napakahigpit po nila sa mga requirements, no, yung mga regulatory hindi naman regulatory requirements po yun, pero yung mga requirements para sa licensure examinations, which I will be talking about that in detail later on. Okay? So, ayun po yung mga paunang discussion po natin, and then siguro po before we kasi wala na tayong oras, pwede ba I would like to have, unless kung may tanong po kayo, wala na ba kayong tanong regarding doon sa natin sa discussion ko earlier on? Okay. Ayan, ito yung go ahead, sige po. Sige po. Dueñas po, Benson. Benson, Sir, yes. ang sinabi niyo doon sa hospital, may sila. Ano po ang pagkakaiba ng massage therapy doon sa physical therapy? Okay. Malaki po. Actually, siguro para doon sa iba sa inyo na may background po sa medical sciences, ang physical therapy yung sinasabi mo, sir, as against the LMT? Opo, sir. Okay. Yung PT po kasi,
rehabilitative, no? Yung sila yung ano sila, ang approach nila therapeutic, no? Hindi therapeutic, rehabilitative, no? Kunwari may stroke, sila yung nag-handle noon, ano yung mga exercises na ginagawa. So, parang nasa gitna sila nung prevention tsaka nung curative, yung rehabilitative. Sa atin naman sa pagmamasahe, tayo po ay nasa larangan po ng prevention. Preventive yung sa atin, no? Preventive po yung ating approach. Kaya before na magkasakit yung tao, gagawa natin siya ng massage manipulation para maiwasan siya na magkaroon po ng karamdaman o ng sakit, no? Dulot ng stress, mga ganon. Maraming mga factors. Okay? So, Benson, okay na 'yon. Nasagot yung tanong mo. Mabilisan lang. Opo. Oo. Thank you. Oo. So, ganun lang po 'yon. Ano po? Marami tayong pag-usapan dyan later on. Pag may time, pag-usapan natin po yung mga detalye patungkol po dyan. Okay? So ano po, ayan, medyo alanganin ng oras po natin. Alam nyo, marami tayong dapat pag-usapan. Pero siguro I think at this point in time, gusto ko lang po magkaroon tayo ng introduction ng self. No? Kasi hindi pa pwedeng lalagpas yung araw na to na hindi ko kayo makikilala. And by the way, naka-record naman po yung ating discussion. So pwede po bang isa-isa po tayo we introduce ourselves and banggitin niyo po yung, well, of course, yung pangalan niyo po. O iba naman hindi naka-reflect yung totoong pangalan. And then taga saan po kayo? Ano yung pinagkakaabalahan niyo po? Kung kayo po ay full-time massage therapist, mga ganon, no? Anything that you would like your classmates to know. Kasi from now on magkakaklase na po kayo. Okay. Sige po. Who will go in first? Introduce your name and then kung kayo ay nasa spa, kayo ba ay owner ng spa, kayo ba ay therapist, kayo ba ay consultant, kayo ba ay trainer, things like those. Para lang maintindihan namin at malaman po namin kung ano po yung inyong background. Sige. Go ahead. Sige po mauna. Kailangan po naka-on yung video, sir. Ano po? Kailangan po naka-on yung video, sir. Introduce. Oo, kung pwede lang po. Pero kung hindi naman po pwede, okay lang. Ang importante may boses pong lumalabas. Okay? Okay. Pwede po mauna ako, sir. Kasi Remark, go ahead. Sige. Hello po sa lahat. Remark, medyo malabo, mahina yung audio mo. Hello? Yes, yan. Okay. Please go ahead. Hello po sa lahat. Hello po sa Sir Benji. I'm Remark Gaspay po from Tacloban City. Isa po ako sa visually impaired po. Tapos freelance. May clinic po ako. Yung technique ko po is from Japanese technique is Karada po. Kung familiar po kayo. Harada? Karada po. Karada. Okay. Sige Yes, po. Japanese technique po. So, yun po. At isa rin po akong life coach from Life Coach Philippines po. Okay. Nice, no? Interesting. Okay. Yung Karada sa Japan mo inaral or saan mo? Sa local yan? Sa Maynila po siya. Tapos yung mga trainer po namin is Hapon. Okay. Anything else? Remark? Wala na po. Thank you po. Okay. Bigyan natin ng 2 bagsak sa Remark. Next. Tara na po ako, sir. Sige, si Fernando. Hi, good afternoon po sa lahat. Ako po si Fernando Jado, taga Bicol po. Isa po akong freelance massage therapist ngayon. And at the same time po, nag-ano po ako sa school. Nag-volunteer teacher po. Nice meeting you po sa lahat. Okay, nagtuturo ka ngayon pala. Ano bang nickname mo? Andy? Fernando Andy o Nando Ferdy? po, Nando. Nando na lang po, sir. Sige po. Yes, So, po. nagtuturo si Nando. Teacher din po siya, na volunteer teacher. Okay? Bigyan natin 2 bagsak si Andy. Si Nando pala. Si Nando. Nando po. Okay, Sige. next. Yes, sir. Good afternoon. Alvin. Okay, go ahead. Good afternoon.
Alvin, Kung yes, medyo, dumagat. pakiano mo yung audio, hindi masyadong malinaw. How about ngayon, sir? Okay na po, sir? Yan, much better. Yes, ako po ay si Alvin Clyde Torres, author po. Nasa Negros Oriental po ako ngayon. Dumaguete City po. Oo. Kakatapos lang po ng contract ko for Nuwa Thai Foot and Body Massage. So, 6 months lang ako naging therapist talaga, and then I was endorsed or designated as a trainer, mobile trainer. So, yung mga lugar na napuntahan ko na is yung Ilocos Norte, Cavite, Iloilo, yung pinakalas ko sa Iloilo. So yun yung mga place, Tarlac, Concepcion, nakapunta na rin ako, doon ako nag-train. Pero yung tinitrain ko po, sir, is yung sa company lang po namin, sa Nuwatay lang po. So nagtitrain ako sa umaga, at the same time sa gabi nagmamassage naman. At tulad nga lang sabi ko, kakatapos lang po ng training ko. By the way, graduate po ako ng Marine Transportation. Nag-work din ako ng BPO for 7 years, pero parang dito talaga ako tinadana sa sa pagmamassage po. So siguro passion ko rin po yung magturo, kasi kaya po enroll for licensing po ay para po magtayo ng sariling training center in the future po, para magamit ko po, sir. Yes po. Very nice. Sige, bigyan natin ng 2 bagsak si Alvin. Ayan. So parang marami na tayong kasama mga trainers. Okay. Next. Sige po, sino pong next? Raymond, sir. Raymond, go ahead. Raymond. Sir. Yes, opo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Raymond Gaspay, isang visual impaired freelancer massage dito sa lugar namin, at saka the same time PWD advocate. Thank you. Asan ka ngayon, Raymond? Location? Tacloban City. Tacloban, okay. Tacloban City, sir. Proceed, sige. Yes, sir. Ano pa? Sige, ano pang gusto i-share mo sa amin? Yun lang po, sir. Sir? Oo. So, ikaw yung nag-ooperate, owner ng spa? Pasensya po sa internet connect. Status, isa akong freelancer massage, at saka freelancer. Okay, at the same time reflexologist. Yan. Maraming salamat. Bigyan natin siyang 2 bagsak. Okay. Sige po, next, go ahead, si Annalie Negros. Hello, sir. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Annalie Hamilon from Negros Occidental, sir. May-ari po ng 2 spa sa Mabinay Oriental at saka sa Cabancalan, Negros Occidental. At saka, sir, una lang po yung example, sir, pag merong nag-a-apply sa akin na no knowledge or know-how on how to massage, ako na lang po yun, sir, ang train para hindi na po sila mahirapan. Then after sa training, pagka alam ko na po na kaya na nila o di kaya inchakto na yung pressure, yung position sa kamay nila on how to do massage, saka ko na po sasalang. And then at the same time, sir, isa po akong barangay official dito sa barangay namin. Kayo po yung barangay kapitan po? Barangay Kagawad po, sir. Barangay Kagawad. Okay. Sige po. Maraming salamat, Annalie. Bigyan natin 2 bagsak si Annalie. Next. Sino na pong sunod na magsasalita? Yung si Miss Samsung. Samsung po nakalagay. Go ahead po. Pakibago na lang po yung name mo kasi Samsung ang naka-register. Ma'am, paki-introduce yung sarili mo, and then anything you would like us to know about you? Yes, go ahead. Good day po sa lahat. I'm Barbie. Okay, si Barbie. From Pangasinan po. Okay. Sige po, Barbie, ano bang kwento mo? Yes po. I've been doing massage since 2002 po. So, ang tagal na po, sir. Ngayon, gusto ko pong mag-upgrade ng knowledge at saka update din po, kasi I do believe na
doing massage po is continuous learning po yan. So every now and then po, pag may chance ako mag-training, nag-grab po ako ng mag-train. So, siguro ang pinaka hindi ko pa na-achieve is yung magkaroon DOH license. Kaya nag-join po ako sa training na to. Yan Okay na po. Gusto ko lang din pong i-share na ini-encourage ko po lahat ng may skills ng massage na maganda ho itong skills, lalo na yung pagkakakitaan mo siya. Yan po. Yeah, sige. Bigyan natin ng 2 bagsak si Barbie. Yeah, partida pa yan. Nagda-drive pa yata si Barbie. Nasa biyahe pa yata. Okay. Kaya nga po. Okay. Napuputo po yung signal. Oo. Lorny, go ahead. Ako nga po pala si Lorny Bandoho. Isa po akong trainee po dito sa Coronadal City po. Ano pang maikwento mo, Lorny? Habang nagtitrain po ako, nagkakaroon ako ng maraming kaalaman about sa massage. And I'm very much happy po kasi nag-enjoy po ako habang nagtitrain. Tinatrain po ako ng mga kasamahan ko dito. Good afternoon po sa inyong lahat. 2 bagsak para kay Lorny. Masarap yung na yon, yung kinain natin na tinulad dyan sa inyo sa Coronadal. May kasama pang manok. At Tama yung manok, ka, sir. at yung manok sinamahan pa ng ano yun? Papaya at saka tanglad. Di ba? Congratulations. Okay, salamat ulit kay Jo. Okay, next. Sino po ang next na magsasalita? Si Christine. Christine, please go ahead. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Christine Rastar from Negros Occidental. Okay. Nais ko pong madagdag pa ang kalaman tungkol po sa massage therapy section. Lalo na po na-realize ko po kasi na kapag pala kahit anong tayo mo sa pero yung katawan mo hindi yung needed ba na attention para kagaya nga sa massage makapagbigay ka ng healing, makapagbigay ka ng preventive para sa health mo po. Oo. Para ka makatulong, no? Makatulong sa kapwa, mabigyan po ng maginhawa na pakiramdam sa kapwa po. Sige, palakpakan natin. Bigyan natin 2 bagsak si Christine. Ayan, salamat, no? Mahalaga yan, no? Kahit na as we grow a little more mature, mahalaga po yung health, no? Sabi nga nila, health is wealth. No, ano mo na may marami kang pera kung sandamakmak naman yung ating sakit. Kaya maganda po yung masahe, nakakatulong po yun para mabawasan po at magkaroon po tayo ng prevention, no? Hindi tayo madaling magkasakit. Tuloy tayo ngayon meron itong si Samsung SM. Sino tong Samsung SM? Sir, may message po sa iPhone 3 sir sa chat box po. iPhone 3. Hi. Hello po sir, narinig niyo po ako? Oh yeah, go ahead. Oh yes, hello sa lahat po. Ako po si Ana Kawamura from Japan. Ayun, ikaw pala si Ana. Yes po. Okay. Sorry. Oo. Hello. Dito po ako sa Japan, may sariling spa. At the same time, nagtatrabaho sa Japanese massage Japan. Okay. So I learned a lot of a new technique in Japan. So I meet some famous therapists here in Japan. I would like... sorry. Yeah, tuloy. Oo. Malaki po boses doon sa loob po ko ng spa. Okay. May customer pala. Saka na lang po ako mag-introduce po ha. Sige. Sorry. Okay. Salamat, Kawai. Okay. So, salamat. Siya yung ating gusto ko siyang pero sige lang. Anyway. Sige, ituro ko po yung mga bagong technique. Gusto ko mong ituturo sana sa inyong lahat yan. Yung natutunan ko dito sa Japan. Ayan.
para magkaroon po ang Pilipinas someday. There's computation massage in Japan. Sana may participant ang Japan. Manalo, matalo para maganda. Para enhance yung Philippine. Sige po ha. Out muna ako. May customer next. Salamat. Okay, salamat. Salamat, Kawai. Salamat. Kawai. Ana po ako. Ana Sige. Kawai. Ana Kawamura po. Ana Kawamura. Sige po. Yeah. Okay, sige po. Sino yung nag-raise ng kamay? Bye. Salamat. Bigyan natin 2 bagsak si Ana. Yan. Salamat. Bye-bye. Okay. Alam niyo po I don't know kung nasaan si Ana ngayon, pero I had a chance also to go to Japan at 2001, no? Ang tagal na noon. And then that's also I learned may shiatsu, no? Japanese shiatsu. Kaya marami tayong pag-uusapan tungkol dun sa Japanese method ng pagmamasahe. Okay. Sige po. So ang susunod si Lilia. Lilia, go ahead. Yeah, go ahead, Lilia. Go ahead, please. Habulin natin yung oras. Si na lang, Julian. Julian, please. Julian Ramirez. Yeah, kindly introduce yourself. Kung nakita na. Hi, good afternoon. Yeah, go ahead, Hello, go ahead. Julian Ramirez from Dumaguete City, Negros Oriental. Gusto ko lang, sir, na magkaroon ng license from DOH. Nakapagda na rin ako sa Institute. Tapos gusto ko lang magkaroon ng license. Currently po, nag-work pa ako sa Dong Exam as part custodian. Kaya yung 12 noon to 1 p.m. 12:30 is break time ko, sir. Tapos di ba 12 yung klase natin? Malilate ako na 30 minutes. Okay. Sige po. Pero sir, nahabol lang ako pag may makakit ako, sir. Oo. Ang importante, Julian, is number 1, may manual ka, no? So, ang ating namang sistema, once na nakapag-enroll ka, nag-pay ka ng 1.6, automatic yun, papadalhan ka namin ng manual. No? Natanggap mo na yung manual mo? Yes, sir. Okay. So yun po. And then what we do is after class, no, we endeavor na lahat ng ating discussion ay mapapanood nyo sa YouTube. No, para wala kayong mamimiss na mga discussion. Lahat yun nasa YouTube yun. So kaya medyo late ako na matutulog sa gabi pagka nag-i-edit ako ng ating class discussion. Asahan nyo po yun na magtuloy-tuloy. We've been doing that for quite some time already. Sige po, si Lilia, balik tayo. Bigyan natin uli si Jolie ng 2 bagsak. Salamat, sir. Nahuli. Okay, Lilia. Back to you, Lilia. Go ahead. Yes. Okay na? Yeah. Okay na, Lilia. Okay po. Good afternoon po. Good afternoon. Ako po si Lilia Chita Miyagi from Banga, South Cotabato po. Kasalukuyan po akong full-time massage therapist sa Coronadal po sa Banahaw Hills pa. Kasama mo si Jo. Opo, sir. Nainggan niyo po ako para po madagdagan yung kaalaman ko, sir, at magkaroon din po ng license. Ayan. Okay. So, ano pa idadagdag mo, Lilia? Wala na? Okay na tayo? Okay na po yun, sir. Thank you po. Okay, daghang salamat. Bigyan natin ng 2 bagsak si Lilia. Ayan, next. Sige po. Medyo overtime na tayo ng konti. Si Von Eric. Hi, Von Eric. Von Eric, go ahead. Hello po. Hello po, sir. Pwede po paano ng video mo para maaninag ka namin kahit na konti? I had a hard time, sir, na yung video ko is not functioning actually. Okay. Sige. Go ahead. Tuloy-tuloy lang. Sige. No problem. Okay. Yes. Sir, my name is Von Eric Sarabia from Manila. Opo. And then I am already a licensed massage therapist 21 years ago. Pero yun, kaya lang hindi ko siya na-renew. So I'm very happy na na-enroll po ako dito. And then I see to it na siguro po ay ma-practice ko na po siya. At the same time, I just wanted to earn more knowledge and techniques
para maging confident muli ako kasi I'm parang bumalik po ako sa zero actually. So yun Okay. po. So magamit ko siya meron ako maliit na tindahan, Japanese Korean food actually. And then at the same Okay. time I'm working as a production staff sa mga milk tea something mga ganun po. So yun po. Hopefully maka-graduate po ako dito and then Okay. makapasa rin po ako. So yun, para magamit ko din po yung aking mga matututunan pa. So yun po. Oh, Maraming salamat po. yeah. Okay, bigyan natin ng 2 bagsak si Von Eric. Yan, sir, maraming salamat sa iyong milk tea. Joke. Okay. Sige po. Nice to have you back, no? Kasi ano, kaya nga po lagi naming pinapalalaan sa lahat, wag niyong kaligtaan na mag-renew ng inyong license after 3 years. Kasi po pag umabot ng 5 years hindi kayo nakapag-renew, i-invalid ng DOH yung inyong massage license. Very critical po ang pagre-renew ng license. Maraming salamat sa iyo, Eric. And then the next one, sige bilisan na po natin ng konti kasi over 10 na po tayo. Sino pa pong wala? Ayan, we're done with si Joyce. Hi, hello Joyce, go ahead. Good afternoon po sa lahat. Actually Okay. po nakapag-join po ako ng meeting dati. Okay. Opo. Nakapag-introduce na din naman po ako sa self ko, pero ulitin ko na lang po. Okay, Ako sige po Joyce. Ako po si Joyce Casas. Actually po, galing po akong General Santos City. Pero dito lang po ako nagtatrabaho ngayon sa Makati as massage therapy sa Nuat Thai foot and body massage. Actually po, 10 years na po akong massage therapy pero wala pa po akong any certification sa massage po. So, i-grab ko na po yung opportunity na para makapag training dito po sa AUSA. Yun lang po. Salamat. Okay, bigyan 2 bagsak si Joyce. Ayan. Sir Benzon. Ayan. Ang ganda ng pangalan ni Sir Benzon. Opo. Kamusta po kayo? Ako po si Benson Dueñas Yes. from Black. So nagmamassage din po ako. Siyempre kung meron tayong galing DOH na certification, hindi tayo mahihiya dun sa mga kliyente natin. At saka malaking bagay ito dahil awak natin ito at atin siya. Yes. Maraming po salamat. 2 bagsak para kay Benson. Salamat, Benson. What about si Dana? Dana, hello. Go ahead. Hello po. Good afternoon. Ako po si Donna Del Rosario from Subic po. Spa owner po ako. Okay. Gusto ko lang din po magkaroon ng knowledge din po sa pagmamassage since owner nga po ako ng spa. And opportunity ko na rin po to na marunong din po ako mag-massage na mas okay din po siguro yun na since nga po ako. Ayun po. Okay. Donna, ilang if I may ask, ilang massage bed po yung spa nyo? Ilang massage table? 7 po. Ayan. So medyo madami-dami, no? Sakit sa ulo niya pagka kaya kailangan talaga I always encourage the spa owners to have their license themselves kasi at the mercy kayo ng mga tao nyo, silang lisensyado kayo wala, no? Yeah. Tapos sometimes they would threaten you na alis na ako dito, may lisensya na ako, di paano yung renewal ng iyong business permit, no? Yun po Naghihigpit yung ngayon. nagiging problema namin ng mga spa owners. Kaya po siguro mas maganda na meron na kaming sariling DOH nga po. Yes. If you would like na masustain yun, kailangan kayo mismo may lisensya. Sige po, bigyan natin ng 2 bagsak si Donna. Maraming salamat, Donna from Subic. And then si Roman. Hi, Roman. Hello po. Good afternoon. Go ahead. Good afternoon po sa inyo lahat. I'm Roman from Tarlac City. Spa owner din at saka salon. Before kasi, ang binibigay namin complimentary sa mga customer namin is back massage. Okay. And then nung nag-training ako as a therapist sa Pampanga Manpower Training Center sa Pampanga. So nung i-practice namin dito sa salon yung massage. So hinahanap-hanap na nila ng mga clients namin. So ngayon
dito sa second floor, naglagay kami ng spa na. Ngayon meron pa lang kaming limang bed para sa mga exclusively para sa mga client namin. That's why I decided to join this para na rin mas ma-enhance pa yung learnings at saka mas legit talaga. Kasi para sa akin yung sinabing DOH license parang marketing tools na rin siya. Yeah, that's right. I agree. At saka para ma-stop na rin yung stigma about massage. Yes. Kasi pag sinabing DOH license parang high standard na siya. Hindi na siya basta-basta massage. Yes. I like what he said, no? Sinabi niya kanina, number one, kailangan mawala yung stigma na yan, no? Kasi minsan may stigma no? Iba na yung tingin nila, lalo na kung ang identification masahista. Tama po ba 'yon? No? So masahista. Si DOH ayaw niyang gamitin yung term na masahista, no? Ang kanya license massage therapist or massage therapist, ganun po 'yan. Pero we cannot really do away sa kasi sa mainstream media. Kapag may kasalanan po yung nagmamasahe, masahista agad yung kanyang classification. Kaya yan, maganda yung desire ni Roman na tulungan natin maiangat yung maiangat yung industriya at yung stigma na negative ay maalis, no? Kasi yun yung minsan yun yung maging dahilan kung bakit apektado din yung ating business, no? Pero kung maganda yung reputation, maganda yung may lisensya yung mga tao natin o tayo mismo may lisensya, madali natin i-market, no? Kasi we know what we are talking about. Tama ba 'yon? Hindi lang tayo minsan kasi sasabihin lang na, sir, tumahimik ka na lang, mamasahin na lang kita ng masarap. Pero ang tanong, lisensyado ka ba ate o kuya? Sige po, tuloy po tayo. Overtime na tayo ng konti pero I think mabilisan lang. Si Jackie, tapos ka na, no? Pero meron tayong isa, si Jacqueline. Jacqueline Hi Candia. po. Yes, go ahead, Jacqueline. Opo. Ako po si Jacqueline from Davao Oriental po. Opo. I decided to enroll here para magkaroon po ng konting kaalaman po about massage therapist. And po, yung sister-in-law ko po yung nag-encourage sa akin, si Ana po. Sige po. Saan ka ba Sige, go ahead, tuloy mo lang. Sana magkaroon po ako ng certificate para po makapag-business ng massage therapist po ng spa. Bigyan natin ng 2 bagsak si Jacqueline. Thank you. Okay, Davao Oriental ka, no? Oriental? Opo. Oriental. Okay, sige po. Next, let's hear from Christine. Tapos ka na, Christine pala, no? Si Tess. Marites Abaw. Go ahead. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Isa pa akong therapist sa massage therapist din sa Pinas. Nasa Cebu City po ako. Tapos ngayon po nandito pa po ako sa Saudi Arabia po. Okay. Pag-uwi ko gusto ko po makatake ng massage licensures para sa gusto ko pong bumalik sa pagmamasahe. Para magkaroon ng negosyo. Ikaw yung amo. Walang araw po. Lord willing, no? Lord willing. Sige po. Anong timeline mo dyan ngayon, Marites? Ano yung oras dyan ngayon? Gabi, no? 8 o'clock po ng umaga. 8 o'clock na umaga. Pagka hindi mo masabayan, panoorin mo lang sa YouTube yung ating mga yung mga training natin para wala kang mamimiss out na information. Sir, time po sa pagtulog. Kunti lang naman makabalik naman ako. Okay. Okay. Sige po. 2 bagsak kay Marites Abaw. Yan. Fresh from Saudi. Jackie, go ahead. Wala si Jackie. Yeah, Jackie, go ahead. Sige. Si Jacqueline tapos na. Yung Jackie, isang Jackie. Jackie po, from Caloocan. Gusto ko lang pong magkaroon ng license. Okay. Ano pong ginagawa mo ngayon, Jackie? Sa bahay lang po. Bahay. Pero may background na po kayo ng massage? Meron po. Okay, that's good. Okay, so maraming salamat, Jackie. Anong apelyido mo, Jackie?
Gonzales po. Gonzales. Okay, sige pa. Paki-modify na lang yung pangalan ng mo ha. Ng iyong ang tawag niya screen mamaya. Okay, 2 bagsak kay Jacqueline Gonzales. Salamat. Next Thank naman you. kay Madam Christian. Hello, Christian. Hello, sir. Good afternoon po. Okay. Yeah, tuloy po. Makita niyo po ako, sir. Hindi ko po maano. Hindi ka na makita. Parang blurred. Yung background mo. Okay. Okay na po, sir. Good afternoon po. Ako po si Christian May Alonso from General Santos City. Okay. 7 years na po ako ang freelance massage therapist po. Nag-enroll po ako sa AUSA po to gain more knowledge and technique sa massage at hopefully po magka-license na this year. Okay. Anything else? Yun lang po. Okay. So, very positive si Christian, no? Talagang magka-license this year. We'll give her 2 bagsak ulit. Ayan. Yan mga gusto natin marinig, no? This year, talagang dapat may license na tayo. Hindi pa pwede yung lang, no? Wow, wala na tayo. Lilia, kanina ka pa nagtataas ng kamay. Do you have anything to say? Okay, sino pang na-miss out natin na hindi pa nakapagsalita, na hindi makatulog mamayang gabi pag hindi nakapagsalita ngayong araw? Wala na. Okay, Attorney Santos, nawala sila, no? Mayroon pa ba yung pamilya na dito? Wala na. So siguro busy na sila. Okay, so I think that will be all for today. Maraming salamat sa inyong input at katulad nung sinabi natin, ang lahat naman na ito ay sa totoo lang, hindi naman mahirap ang exam ng DOH. I promise you, hindi mahirap kung tayo ay nakapaghanda, no? Nakapag-aral na maigi, nakapag-review na maigi, nakapag-practice na mahusay. Kasi lahat naman ng bagay, if you would like to achieve anything, kailangan talaga mag-invest ka ng oras. Okay? At tulad ng binabanggit natin sa mga ibang dating batches natin, there is no substitute to study and practice. Ganun lang po yun. Okay, let me end by saying na yung aking ina, wala siya ngayon, si Mami Mila, nag-LMT po siya at the age nung nag-retire po siya ng 65. No? Nung nag-retire yung mother namin, si Mami Mila, wala siyang kamalay-malay about masahe. Pero talagang dinisay niya magkaroon ng skill, no? Matuto po siya. Kaya ayun, awa ng Diyos, hindi lang siya naging LNT, naging trainer din po siya ng DOH, no? At her age, na? Kaya hindi po issue po yung edad, yung gano'n, no? Hindi po issue po rito yung medyo makalimutin, no? Importante lang yung desire. Kaya because of her example, yung aming bunso, LNT na rin, yung sumunod ko na yung kapatid ko na lalaki ay LMT na rin at yung doktor namin na kapatid na babae si Doktora Weng Hotea mag-LMT daw siya, no, kasabay sa inyo na ba. So ngayon po marami tayong matutulungan kapag tayo ay massage therapist, lalo tigit katulad na binanggit kanina pag tayo ay legit, no? Pag sinabing legit, may hawak-hawak tayong proof na tayo ay license ng kagawaran ng pangkalusugan ng DOH. Kaya maraming susunod na mga benefits yon. You could charge your rates higher than the usual, and then you could answer questions, hindi ka na kukutsain, no? Kasi ang lisensya mo DOH yan eh. No, hindi lang yan kung saan-saan o sino-sino nagbibigay ng lisensya natin. It comes from the Department of Health. Ayan po 'yon, no? At hindi ka na mahirapan kung magtatayo ka ng sarili mong business, no? You could have your own business, you could even teach, no? Pwede ka magturo kasi meron ka ng kaukulang certification. Kaya ayun, maraming salamat po muli. I'm very sorry, nag-overtime po tayo. By tomorrow, tuloy po natin yung ating discussion. We'll talk about the house rules and the other topics, no, na kailangan natin matutunan. And then before we jump in doon sa ating pinakaunang module, which is the introduction to massage. You would know ano yung history ng massage, ano yung pinagmula noon, and then yung progression hanggang sa kasalukuyan, ano yung mga batas ng ating bansa patungkol sa pagmamasahe na dapat tayong maging aware
para mas maging confident tayong humarap sa ating clients. No? So I like what it was mentioned kanina. Pagka tayo ay lisensyado, mas mayroon tayong humarap sa client natin at we could market our services properly and more effectively. Okay, so ayun po. Maraming salamat po muli. Kung mayroon po kayong karagdagang tanong, please let me know by PM niyo po ako kung may mga concerns kayo. Kung hindi niya po natatanggap yung inyong manual, you let me know. Chances are probably baka nakaligtaan ko lang. You PM niyo ako, sir, hindi ko pa natatanggap yung manual, pero kung hindi pa po kayo nakapag-enroll, hindi kayo makakatanggap ng manual. So mag-enroll po muna kayo para mapapadalan kayo ni Sir Benji ng manual. Okay? And then, by the way, so marami pa tayong pag-uusapan, no? Kaya feel free just to PM me pag may mga concerns kayo. Huwag niyo pong i-drop sa group chat kapag urgent concerns kasi hindi ko nababasa lahat ng mga convo sa mga group chat, no? Pero if you PM me, araw-araw ko chine-check yung mga messages for me kaya ma-monitor ko kung ano yung inyong mga concerns. Okay, so maraming salamat. Arigato gozaimasu. See you tomorrow, same time, 12 o'clock until 1 o'clock. God bless everyone. Bye. Bye, sir. Thank you so much, sir. Bye. Arigato.